Hello mga kaprobinsya, good morning and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is magpapakain naman ako ngayon ng aking mga alagang native pigs at saka alagang manok na native. So grabe talaga ngayon mga kaprobinsya dito sa amin. Sobrang lakas ng ng hangin at saka hindi na humuhupa yung ulan. Palagi na lang umuulan. So ayan, so sobrang hirap talaga dito mga kaprobinsya. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako sa aking pagpapakain ng aking mga alagang native pigs at saka alagang manok. At ito naman si Mama Pig. Malapit na itong mga anak sa susunod na buwan. Ito yung kanyang anak. So ayan, itong ginawa niya. Oh, grabe, sobrang lakas ng hangin. Ito nangyari. Ito yung ayan. Yan napaan nakuha. Doon. Pinangay ng hangin. So ayan. So ayan o. So masabuti na lang ngayon. Kaninang umaga grabe talaga. Sobrang lakas ng ulan. At saka sobrang lakas ng hangin. Ito na ngayon, okay na ngayon. Kalmado na dito yung yung paligid. Ayan. Pero ito nangyari. Ayan. Nabutas. So yan ko naman si Buri. So nahirapan talaga ako kay Buri nung isang araw kasi sobrang lakas ng ulan. Pinapasok siya doon sa kanyang bahay. Pero kaso hindi siya pumasok. Gusto niya dito. So ayan, sabi ng step ako, dito na lang siya ilagay. Huwag nang pilitin doon sa na ipasok. So ayan yung puno ng kawayan, ayan. Siguro kaninang umaga yan. Siguro mga 4 AM. So sobrang lakas ng hangin. Ayan, ito nangyari Yan. Yung dalawang puno ng kawayan. Dalawa. Yan. So yan. So ito nangyari doon. So ayan. Yung dalawang puno. So bumagsak doon sa may sa itaas. Ayan. So ayan. Ito. So sana mabagsak doon kaso merong puno ng ng sirisa. Anong tawag dito anong tawag sa Tagalog? Aratilis. Ewan ko lang kung anong tawag. Pero dito sa amin sa Iloilo, yung tawag namin dito is sirisa. So yan, mga alagang gansa. Sobrang ingay. Yan sila. Ayan kita nyo. Ayan. Malakas yung hangin, ayan. Buti naman dito kasi meron na mga punong meron mga puno-puno, ayan. Hindi na masyadong malakas yung hangin na papunta dito sa loob kasi meron ng mga puno ng sirisa, ayan. At doon, at saka meron na rin puno ng saging. So meron ng harang, ayan. So nung una kong video nakikita nyo doon yon na yung yung unang kubo doon yon. So kaso yung dito open yung space at saka yung pagbiglang yung hangin is mapunta doon. So yan yung nangyari. Lahat ng ay nakikita niyo yung ganyan ang yung gansa. Kapag ganyan, wag kang kapag ganyan siya, wag kang papalapit, ayan. Pag maganyan siya, is yan, susugurin ka talaga niya. Ayan, katulad niyan. Ayan. So, yung yung dati, yung isang bahay doon is ng hangin kasi sa sobrang lakas kasi wala pang mga punong-puno ito Ayan Ayan. So ito yung yung septic tank ng
ng native na ng mga alaga naming baboy. So yan, malalim ito. So ito lang yung nilagay, mga sako, tsaka yun, merong yero para hindi para safe sa mga alagang manok. Ayan, tapos na si Bori kumain. Bori! Bori! So yan, kasi mabait si Bori. Pero kapag papasukin mo doon sa kanyang bahay, ayaw niya doon. Ayun. Kasi nasanay si Bori sa lupa. Ayan. So doon kasi is semento yung pinagawa ni Tito. Kaya kapag dinala mo doon at makikita niya yung bukas na yung yung kanyang bahay doon, napapasukin mo siya, nagwawala. Ayan, okay na din. Sabi ng step ako, dito na lang siya. Mabait siya. Hindi talaga si Bori nananuwal. Pero galing kaso, hindi siya mabait kapag pinapasok sa kanyang bahay. Ayaw niya doon. Kasi dito pwede siyang malawak yung space. Siguro okay na din dito. Kasi hindi naman si Bori namamayat eh. Ayan, malaki pa rin yung kanyang katawan. So mga kaprobinsya, dito naman ako ngayon sa ibaba. At papakainin ko naman dito yung tatlong natirang native na baboy dito. So ayan, nakikita nyo, lakas yung hangin. Ayan. Ay, madulas. Kasi hindi ako nagbota. Ayan o. Nakatsinelas na ako. So madulas yung yung tsinelas kapag tsinelas yung suot mo. So ayan, kumakain sila. Nalinisan ko na din yung kanilang sahig. Ito, hindi na ako nakapag-video ng kumakain yung mga alaga kong manok. Kasi tapos na silang kumain. Kasi mga kaprobinsya, nadulas ako. Ayan. Yung natapon yung pagkain ng baboy. Ayan. So yan yung iba na natira, hindi na kinain ng mga alagang pato. Kasi busog na sila siguro. Ayan yung natira. Mamaya kakainin din nila yan. So yung iba kinuha ko doon. Nilagay ko sa sa planggana. At doon nilagay ko lang doon sa sako ang planggana. Pero yung iba ang sa itaas ng na bahagi na walang mga putik is kinuha ko. So ganyan talaga kahirap mga kaprobinsya kapag wala ka talagang bota dito. So ayan. So ayan sobrang putik. At saka wala pang tubig. Walang tubig siguro, nagkumuha sila ng tubig kasi doon sa sa itaas is meron na silang electric na motor na nagkukuha ng tubig. Ayan, ayan. Konti-konti lang yung yung tubig. So ayan, ito yung tubig Pero kapag doon sa ng baboy is walang tubig talaga. So ayan. So ito na yung puno ng kawayan na ayan, lakas yung hangin. Nabagsak. So ayan. Yan, kumuha sila ng ang tawag dito ng mga kawayan doon na ginawa nilang stick para tawag dito, pang benta. So dito nila nilagay yung yung dulo ng kawayan. Ayan ayan. So hindi ko na lang muna kinuha kasi yan, nakikita nyo, para protection na rin sa mga sa mga kamote. Ayan kamote. Hindi ko masyado narinisan. Ayan, yung mga kamote yan. So ito yung yung mga puno ng kawayan. Yung sa dulo ng kawayan. Diyan ko lang muna nilagay. Kasi yung mga alagang itik, dito sila dumadaan. Minsan kinakain nila. So, namamatay kasi noon summer, walang ulan. So ngayon sobrang lakas ng ulan dito. So medyo naghupa na rin yung ulan. Pero ayan, malakas pa rin yung hangin. So kapag merong harang na ganito, hindi sila masyadong pumapasok dito. Ayan So yung mga kamote, yung mga kanyang mga dahon is malago.
Pero maraming mga ano, kinakain siguro ng mga uod. Ayan. Ayan, nakita nyo naman o doon. Nung una fish pa niyon. Pero ngayon wala ng tubig. Kasi sa sobrang lakas ng ano ng init at saka ngayon lang bumalik yung yung ulan. So naubos yung tubig dito sa sa pan na ito. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, nagpapasalamat din ako kahit paano kahit maulan dito sa amin. Okay lang sana na maulan, hindi lang sana malakas yung hangin. Pero okay na din kahit ngayon is okay na din yung yung hangin, hindi na masyadong malakas. Nung kaninang umaga, kasi maga pa ako nagising is mga 4 AM kasi pinapakain ko pa yung lolo ko kasi minsan kapag umaga is tumatawag siya na makakain sa 88 na yung lolo ko. So yan yung mga trabaho ko, tapos naglaba pa ako. So nung umaga na yon is doon ko na na sobrang lakas talaga ng hangin. Ayan, binilisan ko na lang yung paglalabaw kasi malamig at saka sinampay ko doon yung labahan. Tapos bumalik ako matulog. Hanggat natulog ako, pero mga 5:30 nagising na rin ako kasi sobrang lakas din ng ng ulan. So ayan, at umaga na rin akong ngayon pinakain ko na rin yung aking mga alagang baboy. So nagpapasalamat din ako kahit papaano na maulan kasi noong isang taon is sobra talagang paghihirap ang naranasan namin dito na walang tubig. Kakita niyan yung kita niyo yung mga taniman ng yan yung mga damo-damo na yan. Wala talaga yan, ubos lahat, naging kulay brown. So ngayon kahit paano mga kaprobinsya is naging green na rin, green, ayan So yan talaga yung yung dito sa amin na kapag summer sobra talagang pahirapan talaga yung tubig. Nakikita niyo naman doon sa sa gripo na kahit maulan pa rin dito sa amin is konti pa rin yung yung tubig na nanggaling doon sa balon kasi siguro yung ibang tubig is napunta sa ilalim, kaya minsan mahihirapan din bumalik yung yung tawag ito, yung balon na makaproduce ng tubig. So ayan, so ganyan lang talaga ang dito sa amin na kapag February or parating na yung February is sobra na talaga yung init dito. So ngayon ko lang ito naramdaman nung umuwi ako dito kasi 2014 ako dito umuwi. So noong 2014 na yon, lahat pagdating ng February mga kaprobinsya wala talaga ditong tubig. So pahirapan ng tubig at saka yung hindi na umuulan. So yan talaga yung kahirapan dito. So kapag at doon naman sa itaas is doon sa inalaga naming mga native na baboy doon sa itaas is pahirapan doon dito kapag nag-iigib ng tubig na para pang tawag dito, panglagay mo, panglinis mo sa kanilang kulungan. Pero ngayon kasi meron na ring tawag dito, nagpo-provide na rin yung barangay ng tubig na meron sa hose. So ayun, yung tubig ngayon is hindi na paunti-unti, is araw-araw yung tubig doon is is meron ng supply ng tubig. Pero dito sa ibaba naman is kaunti pa rin yung tubig na nanggaling sa balon. Kasi ginamitan na nila ng di kuryente na na pang hatak ng tubig. So ayan. So mahirapan na rin yung balon, siguro mga 3 oras pa aantayin mo at saka babalik na rin yung tubig dito. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!